Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si former President Duterte at saka si ex-Senator De Lima. Saan ba nagsimula ang kanilang hidwaan? O, kasi grabe ang awayan nitong dalawa. Ito, may napanood akong interview kay ex-Senator De Lima. Dito ko nalaman yung grabing ang unang may nakagawa ng kasalanan, tingin ko itong si De Lima. So itong si Tatay Digong, dinidepensahan lang din niya ang kanyang sarili. Okay, so in-interview siya ng isang vlogger, hindi ko may upload. Pakinggan na lang natin ang mga sagot ni De Lima. Paano nagsimula yung hidwaan nila at ano ang naging kasalanan niya. Sa pagkakaalam nyo, ano po ba yung punot dulo ng galit, puot o gigil sa inyo ni former President Duterte? It dates back to the CHR days. In 2009, CHR. I initiated the investigation into the DDS killings. CHR. Napumunta kami sa Davao, nagkanda kami ng series of public inquiries there into the DDS killings, which are attributed to him as the mastermind of those killings, now which were the subject of the report of then UN Special Rapporteur for Human Rights, Philip Austin. Okay, stop ko muna. Inaakusahan niya itong si Mayor Rodrigo Roa Duterte pa 1989 pa ito 19 basta commissioner siya ng CHR itong si De Lima. Mastermind sa killing sa Davao. Ang basehan ni De Lima, UN Special Rapporteur. Anong klase? The same thing ngayon. Panahon na ni PBB, may nakikialam na naman na UN Special Rapporteur. Pinapa-abulis ang ating NTF-ELCAC. Ganyan itong kabastos itong taga-UN. Nakikialam sa ating bansa. Ipapa-abolis ang NTF-ELCAC. Anong pakialam ng UN Special Rapporteur? So, itong mga special rapporteur nito ginagamit ng mga komunista. O, yun. So, siyempre, si Tatay Digong, sige, mag-imbestigar kayo. O, anong resulta? Okay, ituloy natin Yun ang unang kasalanan ni De Lima. Mayor pa lang si Tatay Digong, binanatan na niya. There was also the report of Human Rights Watch. So, nung nabasa ko yung mga reports na yun, tapos pinavalidate ko rin doon sa local office ng CHR, he decided to conduct a public inquiry, a series of public inquiry. And in fact, the very first resource person that we summoned was then Mayor Rodrigo Duterte. And in that public hearing, there was really an intense exchange between the two of us. I was calling him out for his failure to act on those unresolved killings of petty criminals which were attributed to the so-called Davao Death Squad. So nagsimula doon, and when I became a senator and he became the president, malay ko ba na magiging presidente siya, malay ko ba na magiging senador ako in 2016, and inulit na naman nila yung pinagkagawa nila doon, and I wanted to do something right away. So sa July pa lang noon, in 2016, kakaupo pa lang namin, I immediately filed a resolution seeking for a Senate inquiry under my Committee on Justice and Human Rights. In fact, some of my colleagues there then, and
and some friends, saka yung mga schoolmates ko rin sa San Beda, were dissuading me, were discouraging me from doing it. Sabi nila, it's too early. Magagalit talaga yan sa... Okay. Attorney Dilima, anong resulta yung investigation nyo sa Davao nung mayor pa si Tatay Digong? May napatunayan ba kayo? Wala naman. Ano lang ito, masyado lang madada itong si Dilima, self-righteous. I'm sorry. Akala niya, sarili niya, napakalinis na tao. Wala naman, sinira lang ang pangalan ni Mayor Rodrigo Rua Duterte nung CHR inquiry na yun. Ano? Naging peaceful ang Davao City dahil sa isang Mayor Rodrigo Rua Duterte. Testigo ako niyan dahil 1983 nasign ako sa Mindanao. Napakagulo ang Davao noon. Buti na lang may naupong isang Mayor Duterte na may balls, may tapang, nilinis niya ang Davao mga bad elements. O ngayon, imbestigahan mo ang isang magaling na mayor, nasaan ka? Ano itong dilima na ito na akala niya kung sinong malinis. Alam mo, Attorney Dilima, kung sino ka, ang konsensya, kung may konsensya ka pa. Ano sa tingin niya, may konsensya pa itong dilima na ito? Nagmamalinis ituloy ko lang sandali. And it's too early, it's so popular, and talagang babalikan ka niyan. Sabi ko naman, should I wait for more killings, for more for the figures to rise? Because by then, I think it was a little more than 500 na yung mga naging biktima ng mga EJ case. Because it was almost daily killings. So pag-umpisa pa lang ay nagsimula na kaagad, and I immediately saw that it was a replication of the DDS killings. Tinransport lang niya sa Metro Manila and other parts of the country. So I said, I cannot wait for more killings to happen before I could act as the chairperson of the committee, especially so that I am a human rights advocate. And I used to Tama na. Human rights advocate. Napaka-plastic itong tao na ito. Wala namang kung totoong may kasalanan si Mayor Duterte, Attorney Dilima. Bakit hindi niyo siya pinailan ng kaso nung CHR ano pa kayo? You have all the powers. Diba? Wala naman. Yung naghukay-hukay sila sa Davao. And according to Attorney Panilo, ang nahukay nila, mga buto ng aso. Kaya kung malakas pang ebidensya, yung mga killing sa Davao, hindi na, noon pa nakasuhan, nakulong na, at hindi naging presidente. So, nagmamalinis na he's a human rights advocate. Ano ngayon, nung naging Secretary of Justice kayo, anong nangyari sa Bilibid? Ano yan, pa-concert pa kayo, naglipa ng droga at yung pera bumabaha ng droga, panahon nyo po sa Bilibid. Kaya, anyway, bahalang taong bayan, basta ako, naniniwala ako na ginawa lang ni Tatay Digong ang trabaho niya. Kaya nung presidente na siya at mayroon na siyang magagawa para matigil ang kalukuhan sa Bilibid, ayun, inimbestigan at dalawang matitinik na abogado ang nagsasabi, Attorney Roque and Attorney Panelo, na nakausap nila ang mga testigo. Yun, kahit si Secretary of Justice noon, Vitaliano Aguirre,
malakas yung kaso. Bakit sa 3 kaso, bakit na-dismiss yung 2? Hindi dahil proven innocent siya. Na-dismiss lang dahil nag-recant yung mga testigo, bumaliktad. Itong pangatlo, bakit pinayagan na mag-bail? Dahil yung testigo ganon din. Laban bawi. At lately na pag-alaman ko, mga 4 days ago may tumawag sa akin. Sabi, General, grabing nangyari. Yung mga testigo ni Dilima na binabawi ang kanilang testimony, 15 million each ang bayad sa kanila. So, pera-pera lang. Kasi, plano ng mga nakaupo dyan na gustong tirain o i-demolish si BP Sara at sa Tatay Digong, silang nagbayad. Mga congressman ang nagbayad. Galing pa rin yun sa extraordinary expenses nila. Pera natin yun. Ibinayad sa mga testigo na bumaliktad para makalaya ang isang Rena Saba Queen o Polboronic Queen. So, sabi nga ni Attorney Panilo kanina sa kanyang interview, nakarma si Dilima. Bakit? Yung 7 years na pagkakakulong niya, that's karma sa ginawa niya kay Tatay Digong na nilapastangan o sinira niya ang pangalan ni Tatay Digong. Pati rin si former President Jamie, panahon ni Pinoy, Secretary of Justice siya, palabas sa bansa si PJ May para for medical check-up. Hindi pinayagang umalis. Later on, dineclare yun ng Korte Suprema na wala siyang karapatan. So, sige lang. Tignan natin na malusutan man ni Dilima ang dito sa human justice, makalaya siya, makwit ang kaso niya. Huwag po tayo mag-alala, may divine justice, may mata ng Diyos na nakakita sa lahat. At itong nagmamalinis na Dilima na ito, bahala siyang humarap sa Panginoon.